Welcome back to the Lisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your favorite tarot reader. And ang topic na reading natin, your new love. So we have three groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yan. So lalagay ko sa comment yung timestamp. And syempre, lalagay ko din sa description box. So, pwede ka na pumunta doon. Click mo lang yung timestamp. Diretso ka sa reading natin. So, reading natin, titingnan natin dito yung bagong makakarelasyon mo. New love. Bigyan kita ng nakikita ko sa cards. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na ina-upload ko sa channel ko. Thank you everyone sa support niyo sa akin. Thank you din sa Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko lahat ng support niyo sa channel ko. If bago ka lang sa YouTube channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa channel ko, definitely, welcome ka dito. You can help me grow my channel by subscribing dito sa YouTube channel ko. Thank you po sa panonood. Yan. Nag-enjoy ba kayo guys? Everyday po post ako, diba? Siyempre, I'm a new person. Hindi naman. Hopefully makapost ako palagi. Ang goal is makapost ako palagi. Yan. Ano gusto mo ng personal card reading? Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. So exciting to reading natin. And ikaw nakakaalam. Feeling mo ba na-meet mo na yung new love na yon, yung new connection? You have to use your intuition. Kasi general message siyang i-channel natin na. So, lagi naman payo ko yan. Sa mga readings na ginagawa ko, ikaw pa rin na nakakaalam. Bibigyan kita ng makikita ko sa card. Parating ko all good na tayo. We can start the reading. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. Sana makuha mo yung messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So, back tayo sa topic. New love. So, napili mo, both, and the mirror. So, tayo ng cards para sa'yo. And thank you everyone for watching the video. Shuffle ako ng cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel ang messages para sa group number 1. And send a clear message. So, kuha tayo ng 5 cards para sa'yo. So, yung unang card, bakit hindi mo pa natatagpuan ang tao na to? Ito yung blockage. Bakit hindi? Yung pangalawa na card, paano mo ma-overcome yung blockage? Ano pwede mong gawin para mawala yung blocks na yon? So, number 3, anong possible first impression ni person sa'yo? So, number 4, first impression mo sa kanya. So, number 3, first impression niya sa'yo. Number 4, first impression mo sa kanya. Ano sasabi mo sa kanya? And number 5, divine guidance sa love connection na to. Anong payo sa'yo? So, kung natin mga cards mo, pwede malaga sa itong boat na to. Sumakay ka ba ng bangka? Saan isla ka ba napunta? Hindi ka nagyaya eh. Ayusin natin ah. So,
mayroon ka sigurong issue about moving on. Isa'y nakaka-apekto. Yes, possible lang. May mga unfinished business, mga pintuang hindi nagsara, may problems sa moving on, may mga closure issues. Ang topic kasi natin, new love. So ngayon, paano ka magkakaroon ng new love kung meron kang issues sa moving on? Possible pa rin naman Bigyan kita ng 5 cards sa reading. So, pag-usapan natin mga cards mo. Reminder ko, this is a general tarot card reading. So, gamitin mo ang intuition mo sa mga mensahe na ipapahayag ko sa reading na to. Focus sa message and then take what resonate and leave the rest. So, yung unang card, bakit hindi mo pa natatagpuan si next love? Yung top source kasi, ito, ang ibig sabihin nito is na-stuck. Pwede naka-stuck ka sa isang connection. May connection ka pa talaga ngayon sa isa pang tao. Mas stuck ka dito na napakahabang panahon. Yes? Pwede ding stalemate. Yung parang, okay naman sitwasyon mo, wala ka naman din masasabi, wala ka namang masyado na feel na missing sa life mo. Masasabi ko na, pwedeng nakaka-feel ka naman okay ka sa time na to. Kumbaga, wala ka namang intention na pumasok sa new relationship. Pwede na stuck ka sa isang place. Wala ka masyado makilala. Or pwede na stuck ka lang talaga sa lifestyle mo. Na ayaw mo nang baguhan. Nakasanayan mo na. Something sa salitang stuck. Stuck kasi parang di makaalis. So may nag-hold back sa'yo magkaroon ng new love. Ang topic kasi new love. So, let's say lang, meron ka ng relasyon. Paano ka magkakaroon ng new love? May relationship ka, diba? So, yun yung mga question na iwan ko sa'yo. Nag-resonate ka ba sa message? Nakikita mo ba yung sarili mo na nakastuck sa isang relasyon? Or na-stuck sa isang trabaho? Na pinakasalan mo na yung trabaho mo? Kaya ka din nagkakarelasyon Work ka na work? Baka yun. Workaholic ka ba? Or love mo talaga yung work mo. Or na-stuck ka lang talaga sa isang place. Hindi ka naman makalabas. Hindi ka masyadong maka-meet ng ibang tao. Wala talaga. Yung parang nasa desierto ka. Nasa ng tao dito. Wala ata. Wala akong makita. Parang yan. So, something lang sa pagka-stuck. Nabigyan ka ng song. Yes. Ang challenging na song na to. Baby Monster. May baby na. May monster pa. Baby Monster. Stuck in the middle. Oh, matas tong kanta na to Hindi ko nga alam kung kaya ko to. Pero bigyan ka ta, Liza. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you, with you. Oh boy, you got me really confused. Don't know what I'm supposed to do. I'm stuck in the middle with you. Papansin mo sa gitna. In the middle. Sa gitna, diba? May tao. Ngayon, kung sino yung tao na nandun, ikaw nakakaalam. Pwedeng stuck ka talaga sa isang relationship na invested ka na. Marami ka nang ibinuhos na time, effort, money sa relationship na to. Pwede more than 7 years na sa marami sa inyo. Or matagal na talaga. Napakita lang na nahirapan ka makahanap ng new love kasi stuck ka somewhere. Na-stuck, nakatali ka sa isang connection, isang mabigat na mission, isang mabigat na trabaho, or na-stuck ka sa isang place na wala ka masyadong nakikitang opportunity. Yung second card, anong dapat mong gawin para maayos ito? 7 of Wands. Card ng competition Ang sagot is fight for this love. Ipaglaban mo. Ngayon, decision mo yun. Bahala ka. Napagpila kita. Kasi I'm a tarot reader, alam mo yon. May mga bagay na worth ipaglaban. Kung worth it ipaglaban, walang masama, diba? Ngayon, kung nasa relationship ka, then fight for your relationship. Diba? Set boundaries. Protektahan mo relasyon na meron ka na.
Kung may mga ibang tao na tinatry sirain ang relasyon mo, itaboy mo sila. Yes. Ngayon, kung meron ka ng ibang tao talagang mahal, nasa sa'yo yung decision kung gusto mo ipaglaban yung relationship or love connection na yon. Ang pinapakita lang ng card, para mawala yung blockage na to, is fight for this love. Fight for the relationship. Ipaglaban mo yung relationship. Ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Stand up. Magsalita ka, magbigay ka opinion. Huwag ka manatiling nakastuck. Meaning, kung hindi ka na masaya sa relasyon na meron ka, huwag ka magtiis. Parang yan. Pwede ka namang makamove on and maghanap ng ibang karelasyon. Parang to sa mga tao na hirapan sa relationship and pakaramdam na parang na-stuck na sila doon and hindi na sila nag-grow. Like, wala na talagang pinupuntahan yung relasyon. May option ka naman always meron ka pa rin choice. Ang choice na sa'yo, pwedeng takot ka sa chismis, gossip, sasabihin ng ibang tao, mga chismoso, chismosa, mga tao na i-interviewin ka, pwedeng takot ka mapunta sa spotlight, pwedeng takot ka sa judgment ng maraming tao sa life mo. Baka ano sabihin nila, baka maging controversial, pag-usapan ka ng ibang tao, may takot ka sa sasabihin ng ibang tao. May pag-aralan. Life mo kasi to ikaw pa rin ang captain of your ship. And nasa sayo kung saan direction mo gustong dalhin ang life mo. Napakita lang na para mawala yung blockage, kailangan may paglaban yung connection. Kung ano yung connection na ipaglalaban mo, ang desisyon na sa'yo. So number 3 na card, ano first impression sa'yo ng new love na to? New love. Yung bagong person. Or yung new person sa life mo. Nakikita ka niya as the ideal. Kasi Hierophant. Nakikita ka niya as someone na you're living the dream. Yung parang expectations ng society na meet mo. Like, nakapagtapos ka ng pag-aaral, mayroon ka magandang trabaho, kung may pamilya ka, mayroon ka magandang bahay, may sasakyan ka. Yung parang sa ibang bansa, tawag dito, the American dream. You're living the American dream. Ngayon, kung nasa US ka talaga, then pwede mo i-claim na reading mo to. Very traditional kang person, conservative. Meaning, sinusunod mo yung sinabi sa'yo ng magulang mo, sinusunod mo yung sinabi sa'yo ng mga taong nagabay sa'yo. Kung ano in-expect ng society, ginawa mo. Pwede yung impression niya is nasa order ang life mo. Nakaayos ang buhay mo, inaayos mo ang buhay mo. Parang walang missing sa life mo. Pakiramdam niya is kumpleto. Nasa maayos kang direction. Nakita ka niya mabuting tao. May posibilidad lang nakikita ka niya matalino. Meron kang level ng authority. May kaalaman ka sa isang bagay. At some point, nakita ka niya as a teacher. Nagturo sa kanya. Nakita ka niya as matalinong tao. Kaya mo magturo sa iba, mag-mentor, mag-gabay, mag-coach. Nakita ka niya mataas ang pinag-aralan. Yung Hierophant ka sa card to ng authority. So nakikita ka niya may level ka ng authority. Ay, yung authority na yun, pwede manggaling yung sa work na meron ka. Ngayon, kung alam niya yung work mo, then pwede ka nakikita ka niya as ang tao na magaling ka sa ginagawa mo sa work. Or kung may alam siya sa'yo, in general, nakita ka niya as talagang parang authority figure. So pwede to na kung may anak ka, nakita ka niya as a good parent. Kung may mga kapatid kang younger sa'yo, nakikita ka niya as a good sibling. Parang isa kang kapakinabang na miyembro ng society. Nagko-contribute ka sa society. Ginagawa mo yung dapat gawin. Yung expectations nandun. So kung nagtatrabaho ka ng marangal. Kung may mga anak ka, pinapalaki mo yung mga anak mo na maayos. Kung nasa isa kang relasyon, isa kang mabuting karelasyon sa partner mo. Kung single ka, nakikita ka niya as nag-aaral. Hindi ka tumitigil sa pag-aaral. Kung estudyante ka, nakikita ka niya punong-puno ng potential. Magabayan ka lang, magkaroon ka ng tamang mentor, magiging kang successful. Napakita lang na medyo positive ang pagtingin niya sa'yo. Positibo. Pakiramdam ni person na meet niya ideal. Ito yung the dream boy, the dream girl. Yan.
Parang yan, parang nakita niya yung ideal sa'yo. Nakita niya yung gusto niyang tao sa'yo. Nakita niya kung magkakaroon siyang partner, sana katulad mo. Baka kasi hindi ka na pwede. First impression niya sa'yo, isa kang mabuting tao, mabait, nasa tamang direksyon, ginagawa mo ang tama, alam mo ang tama. And gusto mo magturo, gusto mo magpasa ng impormasyon. So kung nakita ka niya nagtuturo, or nakita ka niya as nag-aaral, or nakita ka niya as matalino talaga, umaangat lang na matalino ka sa paningin niya. Alam mo ang ginagawa mo, may direksyon ng buhay mo. Ano naman ang first impression mo sa kanya? Siyempre, diba? Dapat pantay. First impression mo sa kanya, malakas siyang tao. Hindi lang physically. Pwedeng first impression mo kasi sa kanya, parang ang lakas ng tao na to. Malakas sa pangangatawan. Pwedeng nagustuhan mo yung build ng katawan niya, or nagustuhan mo yung strength. Something siya sa lakas. Pwede malakas ang dating ni person sa'yo. Yung aura ni person, strong. Strong talaga. Hindi lang physically. Pero nakita mo siya nagbubuhat. Nakita mo siya na nagdadala ng mabibigat na bagay. Nakita mo siya as a builder. Ngayon, yung builder na salita, pwede siyang builder kasi nagpapaganda siyang katawan. Example lang to Let's say nakita mo siya nag-gym. Or nakita mo siya nagbi-build. Parang binibuild niya yung pangarap niya. Nakita mo si person as a strong person, physically, emotionally, mentally. So yung first impression mo sa kanya strong. Action-oriented. Hindi siya masyadong sasalita, puro action. Puro paggalaw lang, puro paggawa. Nakita mo siya as kinakaya niya yung mga problema mag-isa. Parang ayaw niya humingi ng tulong. Or ayaw niya ng taong makikialam sa kanya. Pwedeng independent, self-reliant. Ang self-reliant kasi, ang ibig sabihin nun, sinusolve mo yung mga problema na hindi ka nagre-reklamo. Pwede nakita mo yung person, ang dami niya nagiging problema, pero wala ka naririnig na reklamo sa kanya or negativity. Na pansin mo lang na tuloy-tuloy lang siya sa pag-solve ng mga problema niya. Pwede hindi siya taong mareklamo. Hinaharap niya yung mga pagsubok ng buhay, pinapasan niya yung cruise na yun, kung ano man yung cruise na nasa balikat niya. So nakita mo siya responsable, maaasahan. Medyo humanga ka sa kanya. Possible naging crush mo siya. Possible. Baka ito crush mo talaga. Yung new love mo, crush mo. Wala na, ano na natin reading. Hindi ko siguro tapos si reading. Cut na natin. Mapagkilap kita. Kasi ko nga to. Magkagalit ka ba sa akin pag hindi ko na tinapos yung reading? Pag ginawa ko siguro yun, sikadoro lang ako Siguro pag ginawa ko yun, dami kong comments talaga. Madam, why? Hindi, tatapusin natin. Siguro marami ka unfinished business or feeling mo may unfinished business ka kay person. Hindi matapos-tapos na story na to. Hindi matapos-tapos. Parang ganyan ko siya napifeel. Ang tanong, anong divine guidance sa connection? Ang masasayo ng spirit team, kahit anong mangyari, huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Kung bakit yun, pag-aralan. Baka sa natitrigger ka ni person, yung value mo, yung worth mo, yung kakayanan mo, baka natitrigger ka niya. Payo yan sa'yo ng card Meron ka sarili mong achievements, mag-focus ka doon. Kung may baul ka doon ng achievement, buksan mo, antitigan mo. Marami kang mga bagay na nagawa, mabuti. Marami kang mga achievements, meron ka noon. Minsan kailangan mo lang tingnan mabuti. Ibig sabihin, marami kang nagawa maganda sa buhay mo. Magpasalamat ka doon. Ay kung nasan ka man ngayon sa life mo, hindi na sayang ang oras mo. Hindi sayang yon. Huwag mo pang hinayangan yung mga taon na lumilipas. Kasi lahat yung mga taon na yon, maganda yun para sa'yo Marami ka natutunan doon. Kung may partner ka ngayon, pag-aralan. Investment kasi ito relasyon investment. Nag-invest ka ng oras mo, time. So time mo, energy mo, minsan resources. Kung ano meron ka sinishare mo sa partner. So kung invested ka na sa isang relasyon, pag-isipan. Mahirap kasing patatagin ng isang relasyon, hindi biro. Meaning kung may partner ka na ngayon and meron kang ibang taong iniisip sa reading, mag-step back ng konti. Bago mo tuluyang
i-close ang isang chapter or gawin yung gusto mong gawin, titigan mo muna yung mga investment mo. Yes, mahirap talaga kasi, diba, iisipin natin yung mawawala. The more na iisip natin yung mawawala sa atin kasi makukuha natin. Pag ganyan talaga sa buhay, may trade-off. Pag may kinuha ka, may papalit ka. Yung 7 of Pentacles, card to ng investment. Card ito na, gamitin mo yung resources mo ng tama. So, paalala yan, gamitin mo yung time, energy, and resources mo ng tama. Kasi hindi mo na mababalik yan, Card din ito ng divine timing. So, pay sa'yo, kung meant to be talaga na yun ang mangyari. Na, let's say lang, mayroon kang long-term relationship at mawala yun, para sa new love, then divine timing, mangyayari at mangyayari yun. Ganun talaga. Nandito ka sa reading meaning kung isa kang tao na nasa committed relationship and nanonood ka ng video ko, questionin mo yung sarili mo, why? Yung intention, bakit? Obviously naman gusto ko marami manood, diba? Pero, pag tingnan mo yung sitwasyon mo, kung meron ka ng commitment, nandito ka sa reading ko, na yung topic natin, new love, tanungin mo bakit? Bakit ka nga nagpunta dito sa topic na to? Diba? Pwede mo na agad questionin. Diba yung guidance yan O saniwala ko, mapapanood mo ang video na magre-resonate ka. May mga videos na meant to be makita mo. Pwedeng itong video na to, meant to be na mapanood mo. Para magkaroon ka wake-up call. Na tama ba ang direction mo talaga? Tingnan mo yung intention, bakit ka napunta sa topic na to? Kung meron ka ng partner, yan ang question Ibig sabihin, merong problema doon. Meron doon dapat tingnan. Pag-aralan. Ngayon, kung single ka, pwede kang pumili ng ibang group. Patas kasi dito para mga taong nasa commitment. Ay mga commitment na medyo matagal na, invested na talaga, or mga tao na mahirapan magawa ng decision. Ang 12 swords kasi kaya ng decision. So medyo mahirap yung decision na gagawin mo pagdating sa connection na to. And divine guidance to. So ang decision nasa iyo pa rin. Meaning kung mayroon ka talagang love na bagong tao, ang guidance sa'yo is huwag kang manghinayang sa mga bagay na mawawala. Kasi hindi naman yun nawala talaga. Mga memories na yun, experiences sa relasyon na yun, is baon-baon mo, nasa iyo pa rin yun. And kung nakikita mo yung ibang person, yung ibang tao na makapagbigay sa'yo talaga ng bagay na hinahanap mo, wala masama mag-step back and pag-aralan. Kaya nga may salamin sa reading mo kasi accountability yan. Harap ka sa salamin, maging honest ka sa sarili mo. Ano ba talaga ang nasa heart mo? Anong nararamdaman mo? May potential lang na makamit ka ng isang tao na may strong aura. Malakas ang dating sa'yo. And yung strong presence ng person, pwedeng triggering sa'yo, natitrigger ka niya. Yung person na to, pwedeng good and capable partner din sa'yo. Meaning, kung meron kang tao ni siya, possible, pwede din siya good and capable partner. Kaya ka din yung, ayaw sa bigyan ng magandang buhay, pero natin possibility. Isa din siya maaasahan na tao. And isa siyang tao na lakas talaga ang loob. Nasa sayo kung willing ka mag-risk. Kasi yun din ang sabi ng Pentacles, card to na risk. Risk assessment. Ibig sabihin, tingnan mo kung ano mawawala sa'yo. Tingnan mo kung ano yung makukuha mo. Pag-aralan mo ang pros and cons. Yan. Timbang yung mabuti. More ang guidance lang sa'yo. Pag-aralan yung mga investment mo. Pag-aralan yung overall. Kasi hindi siya madaling decision. May mga bagay na baka mawala talaga sa'yo. And yung mga bagay na yun, mahirap mawala sa'yo kasi nag-invest ka na doon. Invested ka na doon. Para itong mag-resign ka sa trabaho. And ilang taong ka nagtrabaho doon, medyo mabigat sa loob na umalis din. Pero may mga bagay na talagang kailangan natin pag-aralan. Future natin kailangan natin tingnan. Yung 7 of Pentacles, card din yan ng future planning. Pagplanuhan mo ang future mo. Retirement, yan. Tingnan mo kung saan direction ka papunta. Meaning, kung okay naman sitwasyon mo, may partner ka ngayon, invested ka na sa relasyon, all good naman ang partner mo, all good kayong lahat, then siguro makakatulong sa'yo mag-step back ng konti pagdating sa paghahanap ng new love.
kung okay ka naman ngayon, then walang dahilan para maghanap ka ng new love. Parang yan. Kasi sabi ng Pentacles na yan tingnan mo kung ano meron ka. Look at your blessing. Pero kung baliktad naman, like, hindi ka happy sa relationship na meron ka, nag-invest ka dito pero nasasayang investment mo, pakiramdam mo better maghanap ka ng ibang tao, then open mo heart mo sa possibility ng bagong taong darating na pwedeng matulungan ka niya, maging strong partner siya sa'yo, maasahan mo siya sa mga panahon na kailangan mo talaga ng makakasama. Papakita lang na meron ka mamimit na tao na malakas. Physically, mentally, emotionally, strong. And parang siya yung taong hinahanap mo sa buong buhay mo. Parang strong coffee. Mahilig sa kape, no? Kuha tayo dito. Ano sasabing ng spirit team sa new love mo? Anything. Dami-dami. I can't let you go. Kung nagkakilala kayo, hindi ka rin niya ma-let go. Or isa siyang tao na tinatry mo talaga i-let go. Kalimutan. Iwan. Pero parang hindi mo kaya. Kaya nga siya impacting malalaman mo siya yon kasi siya yung tao na ay hindi mo talaga totally ma-let go. Naniwala ako na kaya natin i-let go mga bagay-bagay. Yes, tao. Yes, kaya naman natin Kaso, pwedeng mahirapan ka sa letting go sa kanya. Yes. Parang kahit anong decision mo, mag-end up siya na mahirapan ka i-let go ang person. Sa pinaka-heart mo, parang feeling mo, nandun pa rin talaga siya. Na-stuck ka na din. Na-stuck ka na sa ganun. Bigyan lang kita ng message na sa'yo. Pero hindi ka niya ma-let go. Pero kilala mo na yung person na sinasabi ko. Hindi ka niya ma-let go or hindi mo rin talaga siya kayang i-let go. Pero hindi pa tapos yung connection. May continuation pa. Hindi pa siya totally finished. Hindi pa siya totally tapos. Pwede pa siyang ituloy. Pwede pa. Parang may possibility pa. So meaning, kung ngayon may partner ka, pwede sa ngayon may partner ka, and then, paglipas ng panahon, kung divine timing, pwede na kayo ni person, pwede talaga kayo, then, pwede siya mag-end up doon. You have to use your intuition. Para kasi yung new love mo darating sa'yo sa time na meron ka ng commitment. Napakahirap na sitwasyon. Pero ikaw pa rin nakakaalam. Wala siguro akong add sa reading. If gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you Group 1 for watching the video. End ko na yung reading dito, and I'll see you again on our future reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic. Sino ang new love mo? Yan. So, napili mo, camera, love call. So, this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. Kunin natin cards mo. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel ang messages para sa group number 2. And sana clear message. So, kukuha tayo dito ng 5 cards na pag-usapan natin. Yung unang card, bakit hindi mo pa natatagpuan si new love? Or anong blockage? Anong pumipigil sa'yo? Number 2, paano to maaayos? Like, paano ma-fix yung blockage? Sa number 3, first impression niya sa'yo. First impression niya sa'yo. Number 4, first impression mo sa kanya. Divine guidance sa'yo at sa connection na to. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. Reminder. So, napili mo camera. Possible photogenic ka. Nainggit ako. Camera. Reminiscing keepsake, perception, learn from the past, make memories. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you, and letting you know. Parang video call na talaga ang dating, no?
Possible. Isa kang tao na open ka sa possibilities na pwede mo ma-meet yung love mo sa love call, video call, kahit nga lang sa online, social media, open ka sa possibility. Meaning, wala kang judgment sa mga bagay na yon. Possible, less judgmental kang person. Very open ka sa maraming tao. So, saan mo makikilala to? Si new love. Pag-usapan natin yung unang card. Ang tanong dito, bakit hindi mo pa nahanap si the one? Kasi, di ba Pentacles nandito So, isa kang tao na mataas ang potential mo. Pwedeng recently na-promote ka or kasi malapit ka na ma-promote. Yes. Lalo na kung matagal ka na sa work, mga 2-3 taon, lalong tataas. Para isa kang tao na meron kang star quality. Lalo na kung talented ka, may skill ka talaga, like kumakanta ka, sumasayaw, or maganda kang panoorin. Para kasing ang energy mo, para kasing tao na pwedeng panoorin ng maraming tao. Kaya Pentacles card ito na isang tao na tinataas sa pedestal. So, nakikita mo yung sarili mo, isang tao na I deserve the best. Yan. Hindi masama yun. Yung parang feeling sa pinakaloob na ang hirap makahanap ng kamatch ko. Pwede sa kang taong very talented, marami kang skills, pwede kang popular or pwede kang maging popular, kilala, pwede kang maging leader, marami kang pwedeng gawing amazing sa life mo. Napakadaming direction na pwedeng mong puntahan, napakadaming opportunities. Maraming pinto ang pwedeng mag-open up sa'yo. Possible blockage mo is too many options. Ulitin ko, too many options. Pag marami kang options, hindi mo talaga mahanap si the one. Minsan ganon. Pag sobrang dami. Kasi nahahatak na yung attention mo sa iba-ibang direction. Pwedeng sa time na reading, 2 options sa pinagpipilian mo. Pwedeng isa sa kanila, pwede si the one, sa'yo. Bibigyan kita nakikita ko. Pwede kasi nasa harapan mo na si the one. Alam mo yan? Or si new love. Meaning, may potential yung isa sa mga connection na tinitingnan mo. Iba lang sa inyo, napakarami mo talaga options. Yes. Kahit saka magpunta, nagkaka-option ka. Huwag ka na kasing gala ng gala. Kasi kung saan ka nagpupunta. Yung mga tao kasing, alam mo yan, very attractive, nakaka-magnet ng mga tao kahit saan pumunta. Like, kahit saan talaga pumunta. Yes. May ganon. Lalo na kung maganda ka or may tsura ka, diba? Ganon talaga. Lalong gugulo yung love life mo. Think kung blockage mo, sir, love life is complicated. Like, complicated kasi nakaka-magnet ka na napakadaming options na halos hindi mo malaman kung sinong aangat. Yun ang problem Sino bang aangat? Halos nagpapantay-pantay. Ito yung napakarami mo pagpipilian, di mo na alam ang pipilian. Sa number 2 na card, ano ang solusyon? The world. Ang solusyon sa'yo is tumingin ka sa dulo. Imagine mo yung life mo sa dulo. Ito yung magawa kang vision. Ano yung nakikita mo para sa'yo sa dulo? Sinong kasama mo? Saan ka nakatira? Anong ginagawa nyo? More mag-imagine ka. Pag klaro kasi ang vision mo, mas magiging malinaw sa'yo kung sinong pipiliin or ano yung direction na dapat mong sundan. Pag hindi natin alam ang gusto natin, mahirapan talaga tayo. Kasi the world na yan, napakaraming tao sa mundo. Yes. So, minsan, kailangan mo maging intentional. Ano ba klase ng tao ang hinahanap mo? Gusto mo ba na seryoso? Gusto mo ba na may sense of humor? Gusto mo bang adventurous na tao? Gusto mo ba ng homebody? Or gusto mo ba isang tao mahilig mag-aral? Gusto mo ba ng taong tahimik? Makulit? Ano yung gusto mo? Para lang magkaroon kang direction. Para lang maintindihan mo, okay, ito hinahanap ko. Mas madali kasi, diba? Mas madadali ang kahanapin yung person kapag alam mo talaga hinahanap mo. Para din niya sa pagpunta sa palengke. Alam mong bibilhin. Gusto mo ba magaling siya magluto? Ako gusto ko. Aminado.
Kaya bigyan na kitang something. Imagine mo na lang ang ideal person para sa'yo. Yan. Hindi mo man ma-hit 100% yung ideal, then mataas pa rin possibility na marami sa qualities makuha mo. Basta klaro sa'yo kung anong hinahanap mo. The world then is more tumingin ka sa mundo and tingnan mo lahat ng mga possible options mo. Yes, kung bata ka pa, wala masama talagang hanapin. Hanapin talaga. Kasi yung person na yun, makaka-apekto siya sa'yo Kung ano yung mindset ng person, character ng person, pwede ka niya ma-influensyahan. Ang payo din sa'yo, huwag kang tumingin sa mundo for validation. Meaning, kung pipili kang partner, hindi dahil gusto mo magpasikat, magpa-impress sa ibang tao. No. Kasi, wala namang care ang mundo sa love life mo talaga Ikaw at yung person lang yun sa loob ng bahay na yun. So, kayong dalawa lang yun. Kahit approve ng ibang tao ang relasyon mo, sabihin nilang good partner yung person mo, bagay kayo, sweet kayo, ikaw pa nakakaalam kung totoo yun. At yung sinasabi na, hindi alam ng ibang tao nangyari sa loob ng bahay nyo. Diba? So, kesa maghanap ka ng approval sa labas, yung sarili mong validation, approval ang hanapin mo. Meaning, kung tanongin mo sarili mo, kung sakasakali walang ibang tao makaalam na partner ko to, masaya pa rin kaya ako? Yun yung question Kung sakasakaling hindi alam ng ibang tao, walang nakakaalam ng ibang tao na siya at ako magpartner, masaya pa rin kaya ako? Kung na doon yung level na happy ako, malaman nila or hindi, then nasa tama kang direction. Ngayon, kung lahat ng tao sinasama mo sa love life mo, diba? Na gusto mo i-approve nila yung partner mo, then medyo may disconnect. Kasi, sabi ko nga, yung love life mo is love life mo yan Diba? Parang huwag mong gawing show yung love life mo. Parang huwag mong gawin siyang TV show, huwag mo siyang ipakita sa iba for validation. Kasi, ikaw magsasuffer. Mas maganda na, honest ka sa sarili. Kung yung kasama mo or partner na yon is, yun talaga ang gusto mo. Napapressure kasi tayo, diba? Sa social media, napapressure tayo kasi nakikita natin yung ibang tao na nagpo-post ng mga pictures ng couples, couple goals, yan. Kailangan natin maging authentic. Yes, magpakatotoo sa sarili natin. Kasi mga nanonood sa social media, pwede ma-inspire sa relationship, pwedeng ma-motivate, alam mo pwede makakuha sila ng message sa story ng love life mo, pero yung love life mo is sa'yo pa rin, sacred yun. Hindi yun para sa iba. Yung mga bagay na sacred, minsan personal yan sa iyo lang yan at sa partner mo. Napakita lang dito na, para mawala yung blockage na to, medyo umiwas ka sa external validation. Yung parang i-validate ng iba yung status ng love life mo. Umiwas ka ng konti doon. Para malaman mo ano ba talaga ang gusto ko. Na walang pressure nang gagaling sa iba. Tanggalin mo pressure ng ibang tao sa'yo, sa love life mo. Para mapili mo talaga yung gusto mo. Huwag mo hayaan yung ibang tao, influensyan ka sa pagpili ng partner kasi ikaw nakakaalam kung ano kailangan mo. Kung dumating ang time na kita mo yung partner na yun, nahanap mo si the one, and yun talaga yung gusto mo, wala ka nang care sa sasabihin ng iba sa love life mo kasi alam mo, sa loob naman ng bahay na yun, happy kayong dalawa. Kasi napapressure ka. Misa kasi nangyari dyan, dahil napapressure tayo sa standard ng society, pinipilit natin, okay, dapat partner ko pogi, dapat partner ko matangka, dapat ganito. Hindi naman kailangan all the time gano'n. Ikaw ang makakaalam kung ano yung standard mo, ano yung katanggap-tanggap sa'yo. Kung ano yun. Diba? Kaya sasabi nila, love has no boundaries. Love doesn't judge. Yan. Kasi, ikaw kasi nakakaalam. Ikaw lang makikisama sa tao na yon. Hindi magulang mo, hindi kapatid mo, hindi ibang tao. Ikaw. Ikaw at siya lang. Kayong dalawa. So, kailangan mo dito honesty. Think ko ang makakatulong sa'yo para mahanap mo si the one is maging honest sa sarili kung ano talaga yung hinahanap mo. Sa number 3, first impression niya sa'yo. Ang first impression niya sa'yo, page of wands medyo may pagkapasaway ka, risk taker, seductive, nakakaakit, exciting kang kasama. Impression niya sa'yo, enjoy kang kasama, hindi siya maboboard pag ikaw kasama niya.
And kahit saan pa kayo makapunta, kahit ang layo nun, kahit na mahirap pumunta doon, basta ikaw kasama niya, masaya siya. So first impression niya, mag-enjoy siya na kasama ka, exciting and unpredictable. And mahirap ka ding ma-corner, meaning, pakiramdam ng person, di ka basta nagko-commit, mapili ka, mailap, wag sa mailap, pero hindi ka masyado focus sa commitment. More having fun lang. First impression mo naman sa kanya, ace of sword, matalino. Pakiramdam mo sa person, meron siyang clarity. Alam niya ang gusto niya. First impression mo sa kanya, matalino, number one. May something sa salitang number one. Pwedeng number one siya. Or nagpakita talaga siya sa'yo ng achievement niya. Ito yung parang nagpakita talaga siya sa'yo ng something na ikaka-proud mo sa kanya. Like achievement. Like sinabi niya sa'yo, ganito ako, itong trabaho ko, itong achievement ko. Pakiramdam mo, in person, malaya. First impression mo, malaya siya. Mas marami siya nagagawa kumpara sa'yo. Pakiramdam mo, mas maraming free time sa person. Meaning, mas magagawa niya yung gusto niya kaysa sa'yo. Mas marami siyang mapupuntahan. Mas malawak ang sakop ng mundo niya. Parang, first impression mo, mas influential sa'yo si person. Magaling siya magsalita, magaling si person sa communication. Matayog ang lipad. Yun na siguro yan. Matayog ang lipad. Successful. Matayog ang lipad na saranggola ni Pepe. Bakit lang kita? Baka Pepe ang pangalan nito. Ayusin ko nga. Alam mo yun? Parang ganon. Matayog ang lipad. Matayog ang lipad niya. Yes. Sign mo yan. Pag nakita mo siya, nakilala mo siya, possible. Makakapanood ka ng yung pagpapalipad ng saranggola ni Pepe. Bumabalik na naman. Ayusin ko nga. Ano ba yan? Ano channeling ko dito? Sino channel ko dito? First impression mo sa kanya, siguro first impression mo, hot. Pakalang. Naughty. Yun. Feeling ko lang. Anong guidance sa'yo? Ang Six of Swords kasi card yan na moving on. Pwede mo ibahin ang storya ng pangit na nakaraan. Pwede kasi may pangit na nakaraan na nakaka-apekto sa nangyayari sa'yo ngayon. More to childhood. Nasa maraming cards dito mga bata. So pwede itong childhood, wound, yan, mga trauma. Pwede ding mother wound. Yes. And pwede mo ding pag-aralan story ng mother mo. Malaking impact ng mother sa tao. Malaki din impact ng father. Pero yung mother kasi yung unang-unang tao na doon close sa bata. So, pwede mo pag-aralan ng story na pinasa sa'yo ng mother mo about love. About love and relationship. And then questionan. Baka kasi may mga nangyayari sa nakaraan na nakaka-apekto sa'yo ngayon. Diba? Sample nito, kung nahiwalay ka sa dati mong partner, kahit nasa harap mo na new love, kahit may excitement doon, kahit na gaganda naman ang qualities niya, pwedeng ayaw mo pa rin pumunta doon. Kasi may trauma ka sa nakaraan eh. May takot ka sa nangyari sa past mo. Kaya kailangan ayusin mo yon. Go with the flow. Kahit mabagal. Meaning kahit mabagal yung usad ng connection, go with the flow ka. Enjoy. Enjoy mo yung adventure na yan. Enjoy mo may namimit ka mga tao. New love ka sa bagong pag-ibig. Bagong person. Yung sa case mo lang, parang hindi naman talaga siya bagong-bago. Parang kilala mo na siya. I love you. Kung sino yung unang mag-I love you sa'yo? Nag-challenge, no? Papangiti lang kita. Hindi naman. Pwede kasi marami nag-I love you sa'yo. May something nasa salitang mahal kita. Yan, I love you. Yan. Mararamdaman mo naman yun diba? New love mo, isang tao na ipoprove niya yung sarili niya sa'yo, na love ka niya. And possible, napahalo lang talaga siya sa mga tao na kasama mo ngayon. But you have to use your intuition. Kung, ano pa yan, kung bibigay ka ng time pag-aralan mabuti, makikita mo, malalaman mo siya yon. More ipapakita niya sa'yo yung love na yon. Pwede sabihin niya, pwede ipakita niya na the possibility. Ang payo ko yan, pag may tao nagsabi sa'yo ng I love you, then mag-stop back ng konti pag-aralan.
ito ba ang gusto kong person? Ganito ba ang gusto kong karelasyon? Kasi may desisyon ka pa rin eh. Diba? Ikaw pa rin magdedesisyon. Madami ka kasing options. So, pag marami tayong options, talagang minsan mahirap eh. Mahirap. Mahirap din ng pag marami kang pagpipilian. Isa kailangan mo ng time, mag-isip. Yung sign lang niya sa'yo is yung salita na to. Yan, I love you. Ngayon, big sign yun. Kung let's say napanood mo ang video ko and then may nag-I love you talaga sa'yo pagkalipas ng ilang araw. Anak ko, bahala ka na. Diba? Kasi I'm a tarot reader. Timeless naman to reading So, pwede mga panood kahit anong time. But I think all good na tayo. Wala siguro ako as sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you group number 2 for watching the video. Sa nakuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again on our future reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic. Sino ang new love mo? Ang napili mo, Axe. And I like ya. So ngayon, kuha tayo ng cards para sa'yo. Kuha tayo ng 5. And this is the general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel ang messages para sa group number 3. And sana clear message. So yung unang card na kukunin natin, bakit hindi mo pa nakikita si the one or si new love? Pwede yung new love mo is si the one. Pwede. Ngayon, kung kiniklaim mo na kung sino yung next person sa life mo, siya na talaga yun. Pwede yun. You have to use your intuition. So, ang tanong, bakit hindi mo pa siya natatagpuan? Yung second card, paano mo to maaayos? May blockage dito. Anong paraan para maayos ito? Ay sa ayos, maging okay. Yan. Anong impression niya sa'yo? Sa number 4, first impression mo sa kanya. Mahiyain. Tahimik. Suplado. Hermit. Lahat na. So, number 5, guidance, gabay sa'yo. Sa kang tao na maasikaso sa sarili, maingat sa sarili, protective sa sarili, maalaga sa sarili, mabango, maganda, pogi. Maraming tao nagkakagusto sa paraan mo ng pamumuhay. Axe to Possible marami kang ex na naaalala ka. Marami nang hinahin sa'yo. I like you. So marami ding taong interesado sa'yo. Pwede may tao nagbabanggit sa'yo na to, I like you, or lagi mo naririnig to sa mga tao. Na gusto kita, gusto ko yung style mo, gusto ko yung mindset mo, gusto ko yung paraan mo ng pamumuhay, gusto ko yung mga ginagawa mo. Something lang sa salitang gusto. Pag-aralan, pwede malagay mga letters na A-I-L-U. AI. Pwedeng makakatulong sa yung aralin ng AI. Pag-aralan mabuti. Ngayon, binigyan kita ng cards sa reading natin. Always naman, this is a general tarot card reading, so take what resonate with you and leave the rest. Ano yung blockage mo? Four of Pentacles, mahalaga kasi sa yung stability. So, possible, hinahanap mo sa isang partner is financially stable. Meaning, pwedeng may mga nakikilala kang mga tao na okay naman. Kaso, gusto kasi ng security. Parang pumipili ka ng partner talaga na gusto mo, makakatulong sa'yo, malaki may tutulong sa'yo financially.
wala masama doon. Mahalaga din yung kakayanan ng tao na tulungan ka financially. Pwede meron kang financial problems or sabihin natin na ayaw mo magkaroon ng maraming financial problems. Pwede practical ka na person. Niisip mo yung hirap ng buhay, nangyayari sa mundo ngayon. So, isang blockage mo yun medyo takot ka pumasok sa relasyon sa isang tao na hindi ka kayang buhayin. Pwede ito yung naging issue mo sa nakaraan. Pwede sa kang breadwinner or sa kang tao nag-iipon. Pwede kasing focus ka din sa financial. Halos wala kang time sa love. Marami ka din siguro ginagawa. Pwede meron kang big dream na ginagawa mo pa ng paraan. Paano siya maaayos? Ito yung ayaw mong palampasin mga opportunities na dumarating. More yung priorities mo naging problema mo. Pero wawala ka sa priorities. Meaning, gusto mo ng love pero parang wala siya sa priority mo. Or hindi siya mataas sa priority mo. Or kung nandun man siya, iba pa rin ang hinahanap mo. Alam mo yun, pwede kasi nakaka-apekto yung pera sa love. Anong ibig sabihin nito? Pwede napipil mo yung parang trabaho mo humaharang sa love life mo. Or yung problema mo sa financial dahilan kung bakit di ka magkaroon ng love. Marami ka lang nakikitang issue konektado sa love and money. Or pwedeng yan talaga, magkahalo yan dalawa, love and money. Ito yung searching for love for the wrong reason. Parang magpapakasal ako dahil sa gusto ko maayos na buhay, magpapakasal ako kasi gusto ko ng taong susupport sa akin. And medyo mahirap siya. Meaning, wala masama kung gusto mong magpakasal dahil kaya kang buhayin ng isang person. Pero, pwede maging blockage mo din yan Pwede din yung expectation sa'yo ng pamilya mo na iaahon mo sila sa kahirapan. Kaya, naapektuhan ng love. Pwedeng hindi ka makapag-focus sa love kasi breadwinner ka, malaki expectation sa'yo, or gusto mo pang buhayin pamilya mo, gusto mo pang tumulong. Yung mga bagay na pwede nakaka-apekto sa'yo. Marami kasi punta dito na parang gusto mo magkaroon ng kaperahan. Parang gusto mong payaman pa, gusto mong kumita ng pera, gusto mong mabili mo ang gusto mo, or gusto mo pang gawin yung mga bagay na gusto mo pang gawin. Parang hindi ka pa ready sa pagkipagrelasyon Parang gusto mo pa magpayaman, gusto mo pa mag-enjoy, gusto mo pa makaipon, gusto mo pa tumulong. Parang hindi siya talaga mataas sa priority. Meaning, okay lang sa'yo hindi ka magka-love life talaga. Pwedeng interesado ka lang makinig ng topic na to. Nagpunta ka dito para lang makinig. Kahit alam mo naman sa sarili mo, wala ka masyadong oras na binibigay dito. Ngayon, kung feeling mo, ma'am, hindi. Araw-araw gumigising ako, love life o nasa isip ko, love. Paghahanap ng person, love talaga. Di pwede kang mamili ng ibang groups. Marami lang dito, hindi yun ang nasa isip mo Iba. Pwede nasa isip mo pagising mo, paano ako kikita, paano ako magkakapera. Lalo na kung nagbi-business ka. Kung single ka, independent ka, nagnenegosyo ka, then para talaga yung business mo ang karelasyon mo. Parang doon ka lagi nakatingin. Atensyon mo nandun lahat. More ito, iba talaga yung priority mo. Hindi masyado mataas sa priority mo ang love. Pwede maging blockage sa'yo. So wala kang time ibibigay sa love kung hindi siya nasa priority mo Alam mo yon, kahit may opportunity, pwede mo sabihin, sige, next time na tayo mag-usap kasi may gagawin pa ako Mga ganon. Itaboy mo na yung person. Dahil marami kang ginagawa. Nakatulong sa'yo, time management. Ayan. Or, i-manage mo mga priorities mo. Manage mo mga ginagawa mo. Magbigay ka ng time sa love. Magbigay ka ng oras. Yan. Sa number 2 na card, anong solusyon? Five of Wands. So, Five of Wands ko sa card yan ng competition. Card yan ang dami-daming mga hinaharap. Mga problema yan, conflict. So, madaming conflict. Sa tingin ko, conflict dito is yung oras. Pwede kasing independent ka. Gusto mo talaga laging oras mo hawak mo. Oras ko na sa akin lang. Pero sa kang taong kaya mo pasayahin ng sarili mo. Ito yung hindi ka actively naghahanap ng love talaga. More lang, gusto mo lang ng mag-enjoy. Pwedeng gusto mo lang talagang magkaroon ng situationship, yon or parang ayaw mo pa ng super serious na relasyon. Ayaw sabihin naglalaro ka pa Pero,
may possibility hindi ka pa ganun ka-ready. Kung naman naka-experience ka ng feeling mo na paglaruan ka, matinding blockage yan. Talaga. Pwede yan na mag-hold back sa'yo, pumigil sa'yo na makapagrelasyon. Kasi baka takot ka na paglaruan ka ya. Kung may mga ex ka na ganun ang ginawa sa'yo, din lalo na. Ang payo sa'yo, isipin mo na kung ano man nangyari sa nakaraan, nakakatulong sa'yo mag-level up. Para sa laro, nagle-level up ka, nag-i-improve ka, natututo ka sa pakikipagrelasyon, makakatulong yan sa'yo. Hanggat nato ka sa playing field na tinatawag, yung parang nakikipag-date ka, nakikipagkilala ka, always may chance ka pa rin. Mawala ka ng chance sa love kapag hindi ka na talaga nag-engage. Alam mo yun? Nag-give up ka na talaga. Ayoko na makipag-date, yung mga gano'n. Pero hanggat na dun ka, hanggat naintindihan mo na may mga tao pa doon, marami pa naman tao doon, then pwede mo ituloy pa rin yun. Para kasi itong group number 3, para siyang kapareho sa group number 2. Ang pinakaiba sa group number 2, madami na talaga siyang options. Ay malinaw, nandun. Marami nandun. Dito, pakiramdam mo, may mga options ka, pero parang naglalaro-laro lang talaga sila. Yung parang hindi sila seryoso. Sa halip na I love you, I like you, parang gusto ka nila pero hindi malalim. And isa yan sa mga bagay na kailangan pag-aralan. Ang tanong kasi, paano matatanggal ang blockage? Di huwag kang mag-engage sa mga tao na feeling mo, pinaglalaroan ka lang talaga. Alam mo yan? Huwag kang makipaglaro. Yan. Kung laro-laro lang sa isang tao relasyon at hindi nang gusto mo, then huwag ka na mag-engage. Mag-quit ka na talaga sa laro na yon. Meaning, kung seryoso kang person, nagkaroon ka serious relationship, huwag kang pumunta sa mga relasyon na parang nilalaro. Yan, kung yun talaga ang gusto mo, ang payo sa'yo, hanapin mo yung mga tao na sa tingin mo makakapagbigay ng gusto mo. Ito yung, bigay mo na attention mo sa mga tao na sa tingin mo deserve ng attention mo. Kung seryoso ka sa pagrelasyon, napaka-busy mong tao, wala kang time sa love, seryoso ka pagdating sa mga bagay-bagay, then huwag ka mag-aksaya ng oras sa mga tao na hindi ganun ka-serious sa'yo. Palpukas card yan ng conflict Pwede kasi may conflict ka na kaagad, like conflict sa schedule, marami kang ginagawa, conflict of interest, pwede may nagkaka-interest sa'yo pero hindi naman halos kayo pwede. Kailangan pag-aralan, saan nanggagaling yung problema? Payo din sa'yo, kaysa tingnan mo yung magiging problema sa relasyon, tingnan mo yung positive. Anong maibibigay sa'yo ng partner? Kasi baka nisip mo matatalo ka na sayang na oras mo. Minsan kailangan bigyan mo din yung time pag-isipan, okay, kung magkaka-partner ako, anong maitutulong niya sa akin? Sa paanong paraan niya ako matutulungan, mag-level up sa buhay? Or kung maging partner ko siya, ano yung possible na maganda mangyari sa buhay ko? Tingnan mo yung positibo. Para maingganyo ka, makapag-date, makapagkilala. Para kasi marami nagpunta dito, hindi mo halos feel talaga na makakatagpo ka ng new love. Napakaramdam mo. Nanonood ka lang talaga. Nakikita mo yung ibang tao, may mga love life, may mga kasama, and ikaw, feeling mo, walang para sa'yo. Pwede kasi yun ang blockage mo. Ang payo sa'yo ng card, pwede ka magkaroon ng partner. Kasi nandito si The Star. Marami kasi soulmates. Minsan, ikaw lang din ang pumipigil sa'yo na makakilala ng tao. Dahil natatakot ka na feeling mo, wala kang laban sa competition, matatalo ka lang ng iba, minsan ka lang palakasin mo ang loob mo na mayroon kang laban. Diba? Na mayroon kang something na magugustuhan sa'yo ng tao. Minsan nanggagaling na to sa paano mo tinitingnan sarili mo, yung self-worth. Tingnan mo sarili mo as isang tao na deserve magka-partner. Deserve mo yon. Mananalo ka dito. Mamili ka sa competition, like sumali sa mga competition. Baka competition talagang tingin mo sa love, maraming competition. Or meron ka talagang competition palagi sa love. Na kung sino nagugustuhan mo, parang lagi merong tao pa nagkakagusto doon. Pero ganun talaga. Hindi natin may iwasan yan na nagko-compete tayo sa attention ng taong love natin. Payo lang sa'yo, kung lamang person, wala masama na manatiling nandun.
Alam mo yun? Huwag tanggalin yung connection. Manatili na positibo ang pagtingin na pwede. Hanggat kilala ka ng taong love mo, then may chance ka. Mahirap kung hindi ka niya kilala eh. Like, hindi niya alam nag-exist ka. Alam mo yun? Misa ka lang natin maging logical. Yan din payo sa'yo eh. Kung magmamahal ka ng tao, best yung mga tao talagang nakikita mo, nakasalamuha mo. Kasi parang mga ideal lang sa isip mo. Alam mo yan? Pag nakita ko si Cindy Star, parang siya yung mga famous na tao. Hindi ko masasabi baka nagmamahal ka ng isang famous na tao, pero may mga pumunta dito, possible. Yes. Hindi natin sinasabi na hindi mo pwede makarelasyon mga sikat na tao. Hindi naman. Pero may sa kailangan pag-aralan. Kasi maraming competition pag yun ang gusto mong tao eh. Expect mo na yun talaga. So, kung hindi mo maging karelasyon yung idol mo na yun, let's say yung gustong person, sino pa ang pwede sa'yo? Yun ang question eh. Kasi naging blockage mo is baka ina-idealize mo yung love. Alam mo yan, meron kang person na idol, idealize na tao na yun lang ang gusto mo maging asawa. So, sa kanya ka lang nakatingin. Baka hindi mo napapansin na may iba pa naman tao nandyan. Baka na-obsess ka sa isang tao or napopokus attention mo sa isang tao na to the point ayaw mo nang tingnan ng ibang options mo. Pag-aralan. Ngayon, tingnan natin yung ibang cards. Pag-usapan natin. Punta tayo sa pangatlong card, the Stars. Parang feeling niya, meant to be, mag-meet kayo. Parang nakamit siya ng celebrity. Kaya kabahan ako sa reading na. Parang celebrity. First impression niya sa'yo, parang celebrity. Pwedeng popular ka. Pwedeng marami nakakakilala sa'yo. Baka kasi nakilala ka niya, pinag-usapan ka ng ibang tao. Or, baka meron kang malaking following, baka sa social media ka. Pwede din sa social media ka na meet ng person. First impression niya sa'yo, very unique. May something unique sa personality mo. Different ka sa mga tao na kilala niya. Kakaiba ka sa mga tao na kasalamuhan niya. May something na original sa style mo. Pwedeng style mo ng pananamit, style mo ng pagsasalita, style mo ng pagkanta. Pwede kumakanta ka. Or style mo ng pag-express. Parang si Lady Gaga, no? Si Lady Gaga, nag-stand out siya nung una siya nakilala. Dahil sa iba't ibang style niya ng pananamit. Medyo creative siya. So possible, nakikita ka ng person very creative sa paraan mo ng pag-express ng sarili. Ngayon, anong first impression mo naman sa kanya? Tahimik. Suplado, suplada. Pakaramdam mo parang wala siyang care sa'yo. Parang siyang mystery sa'yo. First impression mo, parang gusto kong makilala tong tao na to. May something sa tao na to na gusto kong malaman. So first impression mo, parang siyang interesting na person. Anong divine guidance? Bigyan kita ng song ni Lady Gaga. Ang title nito, I'll Never Love Again. Bigyan kita lang isa. Or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Kasi yun ang talaga. Sabi kasi doon sa song, I'll never love again. Ngayon, always naman, you have to use your intuition. Let's say, open mo heart mo. Let's say lang. Hindi na yon. Magmamahal ka ulit. Let's say lang. Kasi kailangan ayusin mo muna yun, diba? Fix mo yun, Tatanong kasi dito, anong guidance sa'yo? Healing. Sa iba-ibang paraan. Sa lahat ng aspeto, healing ang kailangan mo. Healing ng emotional pain, healing ng physical pain kung may mga pinagdadaanan kang physical pain, healing sa mental din kung dumadaan ka sa issues sa mental health, healing, overall healing. And your guardian angel is always nasa tabi mo. Hindi ka nag-iisa. Ngayon, kung nawala yung partner mo, like pumunta ka sa reading and then isa kang biyudo or biyuda, message sa'yo ng spirit team is, it's okay magmahal ulit. Kasi parang yung sa song, I'll never love again, it's a decision Pwede naman na hindi ka na magmahal kasi yung taong mahal mo wala na. Alam mo yon. Okay lang din yon. Ang payo lang, kung pipiliin mo yon, palibutan mo sarili mo na napakaraming soulmates. Yan.
Kasi habang umeedad ka, kailangan mo ng connection, human connection. So, mag-join ka naman Zumba class, yan. Sayaw-sayaw, yan. Exercise, iba pala kasi mo ang katawan mo. Meaning kung maging solo ka, magso-solo ka like hermit, magso-solo ka na talaga. Solo lang talaga. Huwag mong pabayaan sarili mo. Diba nandito na sa mga cards mo ang kailangan mo eh. Kung hindi ka na magpa-partner, itong mga bagay na to, pag-aralan mo na. So, ito, syempre mag-ipon kang pera. Ito, maghanap kang bagay na mag-enjoy ka. Sa ilalagay yung oras mo, diba? And then ito, exercise. Kailangan palakasin mo ang sarili mo. Sa lahat ng level. Diba, emotional, physical, lahat. Palakasin mo ang sarili mo. And the star, syempre, mag-connect ka sa spirituality. Pag nag-isa ka, medyo mahirapan ka. Diba? Pag mag-isa, so mag-connect ka sa faith mo, sa religion, spirituality, something na greater pa sa'yo. Para pag dumaan ka sa mapagsubok, kakayanin mo. And then yung last card, Hermit, huwag kang titigil sa pag-aaral. Pag nag-isa ka, kailangan marami kang alam, marami kang naintindihan. Diba? And payo ko nga yan, huwag ka din laging mag-isa. Expose mo din ang sarili mo sa ibang tao. Go out, makipag-meet sa ibang tao. Kasi kailangan mo pa rin ng human connection. Meaning kailangan mo pa rin ng mga tao sa buhay mo kahit wala kang partner. Mahalaga yung mga kaibigan, mga malalapit na kamag-anak, mga grupo na sinsalihan, mga chika-chika, yan, mga kasakasama. Kasi tayong mga tao, gusto natin ng mga tao mapapag-share natin ang stories natin. Gusto natin sinishare yun. Kaya nga tayo nagbabasa ng mga libro, nanonood ng movies, ng mga series, kasi enjoy tayo sa stories. Ngayon, kung let's say lang, magmamahal ako ulit, kasi decision mo yan then, sinong new love mo? Yung new love mo, pwedeng someone na older sa'yo, more mature, seryoso ang dating niya sa'yo. Pwede meron din siyang playful side. Hindi siya masyado nagkukwento ng life niya sa iba. So, wala ka masyadong malalaman about sa life niya unless investigahan mo ng konti. Pwedeng napaka-unpredictable din ang person mo. May times na parang feeling mo masaya siyang kasama and very open. Then may times na parang nagko-close off. Nagiging mailap ang person. So, parang siya isang tao na gusto mong makilala. Parang someone na teacher sa'yo, marami din siya itinuturo sa'yo. And kung meron siyang bagay na gustong alamin, na alam niya talaga, hinahanap niya, nire-research niya, binabasa niya, tinitingnan niya talaga. Hindi siya basta naniniwala sa sabi-sabi. Gusto niya mapatunayan. So, isa siyang taong very mature, hindi siya masyado reactive, hindi masyado emotional or hysterical. Isang taong kalmado. So, kahit inis na inis ka na, kalmado pa rin ang dating niya. So, isa siyang tao na calm and collected. O sabi, masarap siya kasama sa mga social gatherings. So, hindi siya gagawa iskandalo, hindi siya gagawa ng problema. Parang decente siyang tingnan, decente siyang kumilos. And, possible, tahimik lang na person. Very mature, very supportive. And, nandun lang siya sa likod mo para supportan ka sa ginagawa mo. Pwedeng hinahayaan ka niya sa mga ginagawa mo. Ayaw ka niyang pigilan. Kung isa kang taong very busy, or kataas ang pangarap, or let's say, mayroon ka talagang ginagawa na pangmalakihan na talaga yung maraming talagang taong kasama doon. Let's say, nag-handle kang business or nasa social media ka, pwedeng hindi siya nakikialam sa mga action na ginagawa mo. Hinahayaan ka lang niya abutin mo yung pangarap mo. Kung ano yung papasaya sa'yo, pinapabayaan ka niya doon. Pwede open siya sa possibility na na-expose ka sa ibang tao. Hindi siya nababother. Pwede may trust siya na meron ka loyalty sa kanya. Pwede confident din person. Maganda isang message para sa'yo. Anything, bago ko i-close sa reading. And thank you everyone for watching the video. If nag-resonate sa'yo ang reading natin, let me know. Lagay mo na sa comment, some part nag-resonate sa'yo reading natin. Kung may sasabihin sa'yo ang tao na to. Hindi ka na mag-iisa. Nakatakot ka mag-isa. Baka
Baka yun to yung worst fear mo. Mag-isang tumanda, mag-isa na lang ako sa buhay, yung mga I'll never love again. Message niya sa'yo, di ka na mag-iisa, nandun na siya, diba? Kaso suplado. Tahimik. Siguro ganun yung pakaramdam mo. Alam mo yun? Alam mo na kahit tahimik siya, di ka man nag-iisa. May kasama ka pa rin. Nandiyan pa rin naman siya. Aloof lang ng konti. Kapag itila kita. Parang bodyguard ang dating niya, no? Parang bodyguard. Yung energy niya parang bodyguard. Alam mo yun? Yung bodyguards kanya na, diba? Parang siyang bodyguard ng isang sikat na artista. Pangitila kita. So imagine mo na parang kasi the star. And yung person mo, parang bodyguard mo. Pwede ganun feeling mo pagkasama siya, para kami bodyguard. Parang walang taong makalapit sa'yo, protektado ka talaga, iniiwas ka niya sa gulo, nilalayo ka niya sa mga hindi magaganda sitwasyon. Siya parang siyang bodyguard. Parang siya additional layer ng support and protection sa'yo. Parang hindi siyang guardian angel Parang ganyan ang energy niya. Parang isang tao na Diyos sa tabi mo, hindi ka pababayaan, hindi ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa lahat ng mga activities mo, gusto mong gawin, gusto mong puntahan. Sabihan mo lang siya, sasamahan ka niya. So, hindi ka na mag-iisa. May kasama ka na. Wala siguro ako at sa reading, group number 3. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you group number 3 for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste!